Grabe yung snow. Still snowing ngayon dito, guys. Papasok na tayo. Grabe ang lakas. Yung snow ngayon may kasamang ulan, tubig ba? Dun galing sa yung snow tsaka ulan. Nagkasama sila. Kala ko baka ito na yung mga last na snow dito. Grabe ang lamig. Ngayon dito, guys, sa time check natin is 8:45. So bilisan natin baka tayo ay ng bus abutan. Wala pa naman. Ayun. 8:45 dito, guys, ng gabi. Pero maliwanag. Di ba yung mag-snow basta maliwanag, di ba? Kaso yung snow nanggagaling doon tapos windy pa. Kaya pumapasok sa mata. Grabe ang lamig. Hindi lang malamig. Pumapasok yung snow sa mata ko. Wait lang, guys. Dito na tayo sa bus stop. Silong tayo dito sa loob. Oh my God. And guys, ang liwanag. Ayan, parang tanghali pa, no? Kwento ko sa inyo. Muntikan ako na scam. 351 point something. Tapos, ito guys, tingnan nyo guys, ito. 351 point something yung sa akin ng transaction, dalawang transaction na 351. Tapos magkaiba-ibang company. Diyan ko yung unang transaction, yung siya, Florida. So nagtaka ako, so ang ginawa ko guys, binuksan ko yung email na yon na may kasamang receipt. Then nakita ko yun nga, may charge ako. Nagtaka ko bakit ako magka-charge. So, ang ginawa ko, chinek ko yung yung PayPal ko kasi guys, nakalink doon yung card ko, yung Visa card, nakalink doon. So yung dumating na email sa akin is yung sa yung dumating sa akin na email yung galing sa PayPal, na bayad na daw ako. So, sabi ko, paano ako nagkabayad? Sa Florida siya, tsaka nasa Canada ako. So, ang ginawa ko, in-email ko ngayon yung PayPal. In-screenshot ko yung dalawang email at yung receipt at sinend ko sa PayPal. Wait lang guys, nandyan na yung bus. Nandyan na yung bus. So, ayun na nga guys, continue ko sa inyo na na-scam ako guys. 351 per transaction. May point pa siya di ko alam magkano yung point. Then, minsan may kwenta din pala sumbong nito. Ako kasi mahilig ako magsumbong sa mama ko, sa kuya ko. So ayun nga, nagsumbong ako. Ito muna guys, kwento ko sa inyo nangyari. Nung isang araw, natutulog ako. Then, siyempre galing ako night shift, araw tulog ako. So may na-receive akong email. Dalawang transaction. Yung unang transaction sa parang glass repair, ganun, na company. Siya, 351 point something. And then, tinignan ko, bakit ako may binayaran akong ganitong halaga. Nag-check ako ng email. Then, inopen ko yung receipt na may binayaran ako na ganun. Then, pumunta ko sa yung PayPal ko, 'di ba, nakalink nga siya doon sa card na Visa. So ang ginawa ko guys, chinek ko yung PayPal ko. Sabi ko, pala pareho yung card ko doon sa receipt na natanggap ko at doon sa sa PayPal na nakalink. Sabi ko, patay, parang iba to, parang scam to sabi ko. Tapos maya may dumating na naman another receipt na 351 something na naman. Sa iba naman siya na company. Sabi ko, dalawa na. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung card ko, kinumpare ko yung number doon na nakalink sa PayPal at yung card ko, kinumpare ko, tama. Sabi ko,
na ano ata ako, na scam ako, nahack yata yung account ko. So ang ginawa ko guys, grabe yung ulan. So ang ginawa ko, kinuha ko yung email, pumunta ko sa PayPal na app. Kinuha ko yung email doon, then yung email na yun guys is inopen ko yung email, yung tiningnan ko kung ano yung receipt. And then in-screenshot ko at isinend ko doon sa PayPal na email. And then pag send ko doon, akala ko okay na. Then di natulog na ako ulit. Then kinagabihan, nagising ako. Pagpasok ko sa work, buti lang talaga guys, day off ng kapatid ko, ni kuya. Then pagising ko, di pumasok na ako sa work. Kakwentuhan ko ngayon yung mama ko, saka yung taga-amin, sinang Impamel, shout out. De, ayun, kakwentuhan ko sila. Then timing naman na nandiyan si kuya. Tapos sabi ni mami, kwento mo kay kuya mo, sabi mo kay kuya mo. Sabi ko, tanungin mo kay Miss Grace, ganun. Doon sa may-ari ng tinitirahan ko nga. Eh, sabi ko, okay na yun, nag-email naman na ako sa PayPal. So sabi ng mama ko, itanong mo pa din sa kuya mo. Di, sabi ko, wag na, okay na yun. Eh, timing naman na narinig ko yung boses ni kuya. Sabi ko, kuya, sabi ko, may na-receive akong email kuya, may binayaran akong ganyan. Sabi, ano, ino-open mo yung ano, yung link, inopen mo yung email. Sabi ko, ay galit na galit yung kuya ko. Grabing galit niya sa akin. Sinigaw-sigawan ako sa sobrang galit niya sa akin. Pero naintindihan ko naman yun kasi kasalanan ko naman, kaya ganun. Galit na galit yung kuya ko. Sabi niya, ba't mo binuksan? Alam mo na uso ngayon yung mga hacker, yung mga phishing na yan. Ba't mo binuksan? Alam mo na wala kang transaction. Ang dami talaga sinabi ng kapatid ko. Ay di lalo akong kinabahan. Sabi ko, hala, paano kaya to? Sabi ko, kuya, paano yung dalawang transaction na? Kung sa pera natin yung guys, mahigit 30,000 siya ang makukuha sa akin. At kung hindi ko pa yun maayos, baka more than pa makukuha sa akin, tuloy-tuloy yung transaction na darating. Tapos sabi ko, kuya, paano yun? Pero nag-email naman na ako sa PayPal. Sabi ng kuya, tawagan mo yung ano, yung bangko. Sabi ko, paano yun? Nandito na ako sa work. Sabi niya, di bukas tawagan mo. Sabi ko, ano, nabawas na sa pera mo? Sabi ko, within 24 hours, ibabawas na nila. Buti lang talaga guys, yung PayPal. May notice sila na ganyan. Within 24 hours, ibabawas nila yung ganyang transaction. Nandiyan na guys yung bus. Ayan na yung, yung bus. Yung train guys, oh, ayan na. Within 3 minutes, yung train, aalis na rin yan siya. So, sasakay na tayo guys. Oh, tingnan nyo, ang lamig. Tapos yung ulan. Kaya ganito yung sahig. Kasi may halong tubig yung snow ngayon guys. Wet snow siya. Kita nyo yung hangin. Tapos, dito na tayo sa Bonidon. Mag-top up muna tayo. Yan. Time check, 9:25. So, medyo madilim na siya guys. So, ayun na nga guys. Di, ano guys, nung nandun ako sa work, tumawag, sabi ng kuya, sabi niya, bukas ko tawagan. So, may time pa naman ako, like 15 minutes. So, nag-decide agad ako na tawagan yung bank. At inform ko na ganon, na kung pwede ipa-hold ko muna. Sabi ko, then, sabi ng bank, sa akin na customer service, mas maganda daw na i-lost card ko na lang siya. Kasi kahit i-hold ko yung account, and then after a day, i-open ko, mahahack pa rin siya. Kasi same account na, at kumbaga nakuha na nila lahat yung details ko doon sa ano na yan, sa PayPal. Sabi sa akin, pumunta agad ako sa CIBC para request ako ng panibagong card. So hindi ako nakapunta kahapon kasi nga sobrang sakit ng ulo ko. Parang nabiak talaga sa kaka-stress ko siguro doon nga sa nangyari na yun. 351.24 yung bawat isang transaction. Yung first transaction niya is 5 p.m. And then second transaction niya is 7 p.m. Parang inuunti-unti nila guys yung laman ko sa card. Yun nga, pero tawa-tawa ko ngayon guys. Pero nung araw na yun, nung Wednesday, hindi talaga ako nakatawa. Maiyak-iyak ako sa store na mangyari. At buti lang talaga guys, nung Wednesday na yun ng hapon, nagising talaga ako.
Kung hindi ako nagising ng hapon na yun para ma-check yung email, wala na, hindi talaga ako mahilig, actually hindi ako mahilig mag-check ng email guys eh. Buti lang talaga nagising ako nung time. God's talaga, guide ni God. Ayun, na ano ako, pag niya guys is namali siya ng yung car. Yung timing talaga guys na na nagising ako. Actually hindi ako nagche-check ng email ko eh. Bihira akong mag-check ng email. So nagkataon lang talaga na yun nga, napacheck ako ng email. Kaya in God's talaga guide. Na-guide talaga ako ni God. Salamat talaga sa guide sa akin nung araw na yun. Kung wala guys at hindi ako nag-check at hinayaan ko lang na ganun yung email na dumating sa akin, binaliwala ko, ay talagang mababawasan ako ng 2 transaction na 351.24. So every hour siya may parang binibigyan nila ng palugit na binibigyan nila ng palugit na para magkaroon ng transaction every 1 hour or 2 hour parang ganun. So yun nga, pumunta ko kaninang hapon na sa bangko, at pagpunta ko sa bangko, ayun na yung bus. Pagpunta ko guys sa bangko, maglakad na lang tayo. Ayun nga guys, pagpunta ko kanina sa bangko, ang nakausap ko yung sa teller, binigyan ako ng bagong card, then nag-change pin na rin ako, at hindi naman naapektuhan yung account ko daw, pero yung card ko lang yung kailangan palitan kasi nandun yung 3 digit, nakuha nila yung 3 digit ng card ko, kaya hindi ko na kailangan mag request ng void check. So ayun guys, okay lang, lang siya, parang lesson learned talaga na hindi talaga ikaw dapat, may sipon ako, hindi ka talaga dapat basta-basta nagbubukas guys ng email, or before mo buksan, sabi kasi ni kuya, ba't mo kailangan buksan at alamin na hindi ka naman nag-transact, i-ignore mo yung mga ganyan na yan. Pero hindi ko rin siya masabing ma-ignore ko siya guys, kasi kung i-ignore ko yun within 24 hours, mababawas na siya guys yung 351. So okay lang din na nabuksan ko siya, kasi kung hindi ko siya binuksan at hindi ko clinic yung receipt na yun guys, is talagang mababawas na sa akin yun, sa account ko yung pera. So thankful talaga ako at lagi akong ginaguide ni God. So lesson learned na kailangan mo talagang magsabi ka sa family mo, sa mga kapatid mo, kung sa mama mo, kung may family ka na mapagsabihan, at least ma-advisean ka nila kung anong dapat gawin. Kasi kung hindi, wala talaga, nasimot yung laman ng ko, kasi uunti-untiin nila yung transaction na yun guys. Yun. So kaya sabi ng kuya ko, wag basta-basta mag-response, lalo ngayon ang daming scammer, nagpi-phishing sila guys. So okay na, tinanggal ko na rin sa PayPal app ko yung nakalink na card. So marami siyang kailangan kong i-update dun sa YouTube channel ko, na kailangan ko rin i-update kasi yung sa income ko dun sa YouTube channel, nandun din yung card ko, naka-register yung card ko na yun. So kailangan ko siyang i-update guys. So yun lang guys ang share ko sa inyo ngayong araw. So dito na ako guys sa work. Nakasakay naman ako guys ng bus, nahabol ko naman yung bus kasi yung nasa harapan ko palang naglalakad, yun yung driver. So see you guys.